Magandang hapon po. Nandito tayo para pagnilayan yung tungkol sa Parable of the Prodigal Son. Lagyan natin yung kwento na to sa konteksto natin ngayon. Naranasan nyo na ba o nakarinig na kayo ng kwento na isang pamilya na may isa na sasabihin na, Tay, pupunta ako ng ibang bansa, o kailangan ko ng malaking halagang pera. So, malaking halaga mababawas sa'yo kasi magbibigay ako ng bayad sa mga dapat bayaran. O kaya yung kwento na, Tay, magdinegosyo ako, kailangan ko ng malaking halaga. Pero sa loob-loob niya, samsawa na ako dito, lagi na lang akong nauutusan, dami ginagawa. Tapos yung mas matandang kapatid mo, malamang iniisip na ako, walwal yan. Sigurado hindi na babalik yung pera na yan. Nakakaranas ba kayo ng ganun? Tapos ganun nga mangyari. Uwi yung kapatid yung humiram ng pera, wala na, ubos. Pati pato, pati panggulo, ubos. Tapos yung nag-abroad, pag uwi, buntis pa. Pero pagka ganito mga sitwasyon, ano ginagawa ng magulang natin? Tinatanggap ito. Lagay natin yung konteksto natin sa isang magulang. Kahit anong gawin ng anak natin, mahal natin yan. Kahit na anong gawin niya, kahit walwal yan, tatanggapin mo yan. Kahit nga yung mga special children, tinatanggap natin. So, dito sa kwento na binasa natin, meron 3 personalidad. Yung nga, yung bunso, yung walwal, yung alibughong tatay, at saka yung panganay na anak. Isa-isahin natin ng konti. Yung anak na bunso, siguro sawang-sawahan na. Katatrabaho dun sa kung ano man ang ginagawa nila dun sa trabaho ng tatay niya. So, hiningi niya yung mana. Parang ganito sinabi nun, Tay, bigay mo na mana sa akin, para ka na rin naman patay para sa akin. Ganun yun. Pagka hiningi mo yung mana, inisip mo patay na yung tatay mo. So, sige, binigay sa kanya, mabait yung tatay. Kung ano yung gusto na anak binigay. Naubos sa pambababae, marahil, sa ibang mga bisyo, naubos yung pera niya. At dahil sa pangangailangan ng katawan, gutom, hindi natin alam kung talaga nagsisisi sa puso. Pero dahil sinasabi dito, gutom, sabi niya, uwi na lang ako, yung mga trabahador ng tatay ko, nakakakain ng matino. Gusto niya makaranas ng buhay ng malaya, gusto niya makaranas ng kaginawahan, gustong makalaya, makalabas sa bahay nila dahil nga pagod na siguro siya. Puntahan naman natin tatay. Tayo mga tatay na nandito, tanungin ko kayo, kahit anong ginawa ng anak niyo, kahit anong sama ng anak niyo, kahit na special child pa yan, iiwanan niyo, tatalikuran niyo. Sinong tatay? Tatay sa lupa pa lang pinag-uusapan natin, ha? Yung kayang tiisin ang anak niya, na napapariwara, na nakita niya, dumarating pa lang, nilapitan niya na. Ano ibig sabihin nito? Simula pa lang nung umalis yung anak niya, nakatingin na siya sa malayo. Kasi inaabangan niya na babalik. Tayo mga tatay, ganun. Wala akong narinig pang tatay na natiis yung anak niya. O minsan, papagalitan ka, sabihan ka ng dapat mong gawin. Pero mamaya konti, mararamdaman mo pa rin na mahal ka ng tatay mo. Lumalabas nga, siya pa nga yung alibugho, siya pa yung waldas. Kasi waldas siya sa pagmamahal. Ando siya sa level na yun. So yung unang anak, nasa level pa lang na physical. Nagutom, bumalik. Puntahan natin yung panganay na anak. Sabi niya, anong ganap? Bakit? Parang nagkakagulo. May nagsabi sa kanya, bumalik na yung kapatid mo. At naghahanda ang tatay mo, nagpakatay ng buya. Ayaw pumasok ng panganay na anak. So lumabas yung tatay kasi ayaw nga niya pumasok. Sabi niya, anak, tika, andyan yung kapatid mo. Sabi nung panganay, yung anak mo. Parang gano'n, di ba? Yung anak mo. Naririnig natin to pagka kunyari yung mag-asawa nag-uusap dahil may ginawang kalokohan yung anak na lalaki. Yung anak mo. Yung isa din naman, yung anak mo babae na yan, wala na, napakagaling yan. Parang naman hindi nila anak pareho yun. No? Parang hindi naman kapatid ditong panganay yung kanyang bunsong kapatid. Wala na akong ginawa kundi pagsilbihan ka.
Lahat ng sinabi mo, hindi ko sinuway. Yun ang sabi ng panganay na anak. Bakit ko binigyan din ito? Kasi balikan natin yung umpisa ng binasa natin. Bakit tinanong si Jesus nung mga Pariseo at saka Saduceo? Bakit ka na kumakain kasama yung mga makakasalanan? Yung mga tax collectors, yung mga prostitute na, bakit ka kumakain kasama yan? Kasi sila nagsisi na. O bumalik na sila through Jesus, dahil nakilala nila si Jesus, bumalik na sila sa paghahari ng Panginoon. Sabi pa nga isang tax collector, lahat ng nakulimbat ko, lahat ng naloko ko, ibabalik ko 4 times. Nagsisi na sila. Pero etong Pariseo at saka Saduceo, naninilbihan sa loob nila para sa kaharian. Hindi nila sinusuway kasi at tingin nila sa sarili na napakataas. Ang tingin nila sa sarili nila, hindi sila nagkakasala. Parang ganun din, no? Kung titignan mo, yung panganay na anak, nire-represent ng mga Pariseo at saka Saduceo. Kasi wala sila ginawa kundi magsilbi at saka hindi sila sumusuway. Etong panahon natin ngayon, panahon ng Hubileo, panahon ng Jubilee. Dati, nung nagkasala ang unang magulang natin, sinarado ang langit. Pero nung dumating si Jesus, nung sa Transfiguration at saka sa kanyang binyag, nagbukas ang langit, nagsalita ang tatay. Ito ang anak ko, makinig kayo sa kanya. Binuksan ni Jesus, binuksan ng tatay ang langit para sa atin, para makabalik tayo. Tayo ng mga makakasalanan. Tayong lahat, wala pong sinisino, lahat po tayo. Meron ba ditong walang kasalanan? May santo ba dito? Papagawa tayo ng rebulto, papalagay ko kayo sa simbahan. Pagka wala kayong kasalanan, lahat po tayo nagkasala. At lahat tayo tinatawag ng Panginoon na bumalik. Binuksan na ni Jesus yung pinto. The Jubilee year is right now. Itong taon na to. Magbalik loob na tayong lahat. Lahat tayo magsisi na. Lahat tayo ng mga makakasalanan. Magbalik loob na tayo. Sana makabalik na tayo dito sa kaharian ng Diyos na pinag-uusapan natin. Tapusin natin ang ating pagninilay sa pagbibigay papuri sa ating Panginoon. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. We ask for Mama Mary's intercession. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon po.